Manila. Samantala ngayon, Sandro, ay kasalukuyan nagsasagawa ng ocular inspection itong pamunuan ng MMDA. Sa pangunguna nga ito ni Chairman Attorney Francis Tolentino. At ngayon po ay makakasama po natin live sa linya ng telepono itong si ating kasamang si George Bandola. Magandang hapon sa iyo dyan, George. Magandang hapon, Haji. Sa mga oras ito ay nandito na kami sa bahagi ng Barangay Tumana sa lungsod ng Marikina. Kung magugunita po ninyo mga kaibigan, umabot sa 22 metro ang taas ng tubig na iniagos o dinala nitong Marikina River sa mga residente dito po sa lungsod ng Marikina, lalo na yung mga nasa gilid ng ilog. Ito po nung kasagsagan ng mas na ulan dala ng habagat. At sa mga oras na ito ay nakikita kong pinangungunahan mismo ng Metro Manila Development Authority ang paglilinis sa mga kalye ng Barangay Tumana at sa mga bawat kalye o sa mga sulok lansangan na ito, makikita mo ay talaga yung pinakahuling itsura ng devastation dala nitong napakalaking pagbaha, kung saan ay mga tao na naglilinis ng kanilang mga binahang gamit at maging mga sasakyan, mga sofa. Ito po yung mga makikita dito na napapalutan ng putik matapos nga yung pagragasa ng napakalaking tubig baha dala ng Marikina River o nanggaling pa sa bahagi ng Montalban River papasok o maagos dito sa bahagi ng lungsod ng Marikina. Anytime from now ay hinihintay namin dumating itong si MMDA Chairman Francis Tolentino para pasimulan nga itong paglilinis na ito. Bagamat karamihan sa kanya mga tauhan ay nauna na pong nakadeploy dito sa lungsod ng Marikina, particular sa Barangay Tumana. Pero kaninang umaga nanggaling na po kami sa bahagi ng E. Rodriguez, particular dito sa De Los Santos Creek, kung saan ay mismong itong si Chairman Tolentino ang nakiusap sa mga tao na makiisa doon sa kanyang o sa ginagawa ng MMDA na linisin at alisin lahat ng mga bara mula doon sa daluyan ng tubig. Ito po kasing E. De Los Santos Creek ay lubhanang nagsikip matapos ang pagtira doon ng napakaraming mga squatter at dito sa pinakailalim ng tulay na naging dahilan para lalo pang sumikip yung daanan ng tubig at dalhin ang tubig baha sa malaking bahagi ng Araneta Avenue, ng E. Rodriguez at ng mga kanugnog na barangay. Pero yung marami sa mga residente doon sa ilalim ng bridge na yan ay napalis o winalis nitong tubig baha dala nung napakalakas na pagulan. At ito nga yung nire-reclaim ng MMDA ayon dito kay Chairman Tolentino. Kinakailangan i-reclaim ang humigit kumulang sa 7 metrong daanan ng tubig na naunang pinasok ng mga illegal settlers at tinayuan ng kanilang mga barong-barong. Ito yung kinakailangang ibalik at kuning muli ng pamahalaan para magkaroon muli ng daanan ang maging maluwag ang daluyan ng tubig, particular sa bahagi ng E. De Los Santos Creek patungo ng San Juan River, palabas ng Pasig River at eventually dyan sa bahagi ng Manila Bay. Anytime from now, katulad ng binabanggit ko, Haji, ay hinihintay namin itong si Chairman Tolentino para muling magsagawa ng paglilinis dito po sa bahagi ng Barangay Tumana na balot pa rin sa putik, sa napakakapal na putik sa mga oras na ito. Yes, Mula po George. dito sa lungsod ng Marikina, kasama ko sina Danny Mateo at Tagi Boy Tagros para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Haji? Yes, George, may tatanong lang ako, no? Yes, go ahead. George? Yes, ibig mong sabihin ay humupa na yung baha dyan sa may Barangay Tumana sa Marikina at nababalutan na lang ng putik. Tama yung binanggit mo, Haji, at yung paghupa ng tubig baha ay simula pa kahapon nang magkaroon ng pag-init at bagamat naranasan natin ang napakalakas na pagbulan kaninang umaga hanggang o kagabi hanggang kaninang umaga ay hindi naman ito nagdala pa ng mataas na tubig. Bagkus
ang makikitang bakas ngayon dito po sa bahagi ng lungsod ng Marikina ay ang mga putik na iniwan nito pong napakalakas na ulan dala ng habagat. Okay. Okay. Maraming salamat teka. sa iyo, George Bandola. Teka. Haji. Yes, George. Oo. Nandito katabi ko na si Chairman Tolentino, ano? Kukunin ko lamang siya ng bagya. Okay. Teka. Oo. Teka. Mukhang may kausap pa siya sa kabilang linya ng telepono sa mga oras. Pero as of the moment, nandito kami sa pinaka bahaging tulay ng Tumana. Alam po ninyo yung isang yung napakataas na tulay na ginawa dito ng pamahalaan mula sa bahagi ng La Vista paakyat dito sa Marikina. At nandito kami ngayon at nakikita ko naman na bagamat malakas pa rin yung agos ng tubig mula doon sa Montalban River ay nag-subside na at hindi na nagdadala pa ito ng malaking pinsala doon sa mga residente, maliban nga doon sa mga binabanggit ko ay napakakapal na putik na iniwan po nitong napakalakas na pag-ulan dala ng habagat. Ang isang magandang bagay dito, mga kaibigan, ayun pong sama-samang paglilinis. Hindi lamang yung sa panig ng MMDA na nagpadala ng higit o nag-deploy ng higit sa 500 mga empleyado nito, mga miyembro ng sidewalk clearing operation, mga Metro Aid, mga flood control members ng MMDA, bagkus ay nilalahukan nito ng mga bawat LGU na in-identify na naging malubha yung naging epekto ng malaking pagbaha. At ito nga kaninang nakausap ko si General Manager Corazon Jimenez ay nagtungo naman sa bahagi ng lungsod ng Taguig para personal ding mamigay naman ng mga relief at para subaybayan yung sinasagawa ring clean-up operation. Ang ginagawa po ng MMDA ngayon, mga kaibigan, ay massive clean-up drive matapos yung pagragasa ng napakalakas na pag-ulan at pagdadala ng putik sa karamihan sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa creek o malapit doon sa mga ilog na dinadaluyan dapat ng George. tubig. Oo. May chance ba tayo na makausap si Chairman Francis Tolentino kaugnay nga niyang sinasagawang cleanup drive? Actually, nandito na siya, katabi ko na actually. Ang sitwasyon lang ngayon ay may kausap siya sa kabilang linya ng telepono sa mga oras na ito. At Okay, so babalikan ka namin, George. Oo, ibaba niya yung linya ng telepono. Anyway, with my video cam, kasama ko naman yung aking mga cameraman. So, ako na lang ang mag-tape nitong aking gagawing interview at mayakit mamaya sa News at 6 at sa News Live. Haji? Okay, maraming salamat sa iyo at mag-ingat kayo dyan, George Bandola.